our first day in Mexico and we made it to the historic center of Mexico City. Feels like we're traveling back in time. Sorry? Regalo? Thank you. Happy Valentine's. Muchas gracias. Ang cute naman. Did you know na itong Templo Mayor ang pinaniniwalaan ng mga Aztec na center of the universe? Hola guys from Mexico City! This is Dave the Codipo Traveler and finally, nandito na tayo sa capital of Mexico, Mexico City. So this is our first time here and nandito tayo nag-stay sa tinatawag nilang Roma Norte area. Yung likod natin guys, that's our hotel. Hotel Monarca. Nabook natin yan sa Agoda guys. I-comment ko lang din yung link sa baba. Tapos yung promo code ko sa Agoda, you can book your hotels there. It's Dave Agoda. And then of course sa Klook, if you will book your activities, travel items, eSIM, transportation, kung mag-travel kayo in the Philippines or abroad, you can use my promo code Dave Gino Klook para maka-discount kayo. So this is a solo trip. Na-discover natin na kapag tayo ay holder ng valid na US visa, then pwede tayong pumasok sa Mexico kahit wala tayong Mexican visa. Alright, exempted tayo kapag may US visa tayo. And I've read even Japan visa and visa from Schengen countries, pwede tayong makapasok dito sa Mexico. Yung destination natin for our first day ay yung historic center of Mexico. So this is the beating heart of Mexico City. And nandoon yung different historical landmarks, cultural landmark. Iko-commute lang natin guys, papunta doon from our accommodation. Surreal, nandito tayo. Favorite word ko din yung surreal. Gusto kong ipakita sa inyo yung ating surrounding. This is the Roma Norte area. Kasi kapag nagsesearch ako kung saan ang magandang accommodation na area sa Mexico City, ito yung tinuturo. Roma Norte, La Condesa, Polanco. Oh my goodness, grabe, kita nyo yan guys. Kasi ako makita ng ganun kapogi since may arrival here in Mexico. Anyway, tuloy ang buhay. Nasa na tayo? Ayun, so maganda magstay. Siyempre kung magpupunta kayo dito, isa sa mga dapat yung alalahanin kung saan kayo magstay sa Mexico City. So ako yun din ang una kong sinerch when I confirmed na bibiyay ako dito, lilipat ako papunta dito. May mga balloons because it's Valentine's Day today. We're celebrating Valentine's alone. I know, I'm not alone. Kasama ko kayo. Kasama itong camera ko na kinakausap ko. Daming flowers. Napansin din ng friend ko nung pinost ko yung isa sa mga videos na kinapture ko kagabi, mukha din siyang Vietnam. It's also giving Vietnam. Yung area na to. Saya, may mga puno. May mga ayan, may nagja-jog. Kahapon din may nagja-jog eh. Ang refreshing. Tunay. I love this area guys. Kumusta kayo? How did you celebrate your Valentine's? For sure, na-upload ko tong vlog na to after Valentine's Day na. Siguro mga March or April, itong vlog na to. Wait, I love this neighborhood. Ang una nating gagawin before magpunta sa historic center of Mexico City ay mag-withdraw. Nanonood din kasi tayo ng vlogs before magbakasyon or before pumunta sa isang destination. So sabi dito, huwag kayong magpapa-exchange, mag-withdraw na lang kayo. Tapos, damihan nyo na yung withdraw nyo, yung magagamit nyo na sa buong trip para hindi kayo lugi sa fees. Dito na lang tayo guys, itong Santander. Same lang naman daw yung Santander and Banamex, City Banamex na may lowest fees dito sa Mexico City. So marami naman kayong banks na makita siguro around. Ito malapit lang to sa hotel natin. So tara, dito na tayo. Ganda naman ito. I love. Tara. Ganda oh. Ganda ng architecture. This is the neighborhood of Roma Norte. There's a lot to see in the neighborhood. Ayan, ang ganda pa ng building na yan. May mga vendors, prutas.
Hi, I love the vibe. Super love the vibe. Dito na tayo guys sa pinakamalapit na station sa atin. Bank card. With the use of our debit card. Purchase complete. Do not forget to remove your card of integrated mobility in your credit card. Ayun. Okay na. Okay na, may card na tayo dito. Ito yung itsura ng station. So, bus. Ang sasakyan natin. Ito siya. Google Maps is key again. Tapos ipapakita din yung station sa inyo. Tapos kung ilang stops, and then kung may transfer. Okay? Ito yung entrance ng lalaki at babae, guys. Ito yung bus nila, guys. Ang haba. Nakaka-local itong experience natin sa bus. Grabe yung bus nila, guys. Gumigiling. Flexible. Lipat tayo doon sa other Hidalgo. Blue Line. Mas nakaka-immerse ng experience. So far guys, mabilis naman sundan yung kanilang transportation system. Oh, ang taray ng Mexico City guys, may subway sila. Sana all. So kanina, yung niload natin ay minimum lang. So apparently nagkulang siya. Nandito na tayo ngayon sa metro. So kailangan natin mag-load guys. Pwede namang hindi kayo dyan sa mga machine na yan mag-load. Meron namang counter dito where you can pay. May ate dyan sa loob. You can just tell them like magkano yung gusto mong i-load. So ako nag-load ako ng 20 again. Tapos ngayon papasok na tayo dito sa metro nila. Kababa na tayo guys dito sa, ito yung, for your reference, ito yung metro na binabaan natin, Allende. Pero pwede din naman yung Belas Artes. Doon din dapat ako bababa sa Belas Artes, pero lumagpas tayo. Di ko nakita yung sign, okay? So dapat mapag-matsyag kayo sa mga sign kung dapat na kayong bumaba sa train. But anyway, konting lakad lang naman. So yung una natin pupuntahan na lang ay yung Palacio Portal. Tapos mamaya punta tayo doon sa may main square. Nandito talaga yung mga historical landmarks. And mahalaga na alamin natin kung ano yung mga nakikita natin around, yung history ng mga nakita natin around. Kasi feeling ko mas magiging complete, mas magiging meaningful yung trip na to kung alam ko talaga kung ano yung mga pinupuntahan ko. Grabe yung kakalsadahan dito, no? Tapos structures. Feels like we're traveling back in time. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Daming shops around. Sana na-appreciate nyo through the camera, no? Itong place na to. Para siyang Intramuros. Intramuros? Very Spanish ang mga disenyo dito, ang mga structures. Just like the Philippines, yung Mexico, what's up? Just like the Philippines, yung Mexico, sinakop din sila ng Espanya, ng Spain noong 1500s. They were freed by the Spaniards noong 1821. Nauna silang makalaya mula sa mga Espanyol kesa sa atin. We share similar history. Yung mga tao dito nagbababay. May museum dito. It's called Museo Nacional de Arte. Pasok tayo. May entrance fee pala guys, yung postal office nila. Tingnan lang natin sa loob. Ganda guys. May entrance fee for visitors, foreigners, na 50 Mexican pesos. So that's 142 to 43
in Philippine pesos. So kung gusto yung explore, meron kasi ditong staircase na maganda na pwede kayo mag-photoshoot, mag-picture, then go. Pero dito pa lang sa bili ng ticket, ang aesthetic, no? So this was built in 1907 in Italian style. Golden Palace ang kanyang atake. Ganda, oh. Pwede din pala dito bumili ng postcard. Tapos I see people writing stuff. Ganda. Tara. Diyan yung sinasabi kong hagdan, guys, na picturesque. Itong building na ito ay dineclare na artistic monument. Artistic monument noong 1987. Alright, behind us, that's the, again, Palacio Postal. In front of Palacio Postal, magkakalapit na lang sila. Ito yung Palace of Fine Arts or Bellas Artes. Hello. Diyan din ako host yung different events, mga artistic events, galleries, exhibitions, Bellas Artes. Tapos sa harap naman yan ay mall. Di na tayo papasok, guys. Okay, may bayad din yan. Okay na sa akin makita siya sa harap. Doon naman, yan yung Torre Latino Americana. So it was once the tallest building in Latin America. May observation deck din dyan, guys. Kung gusto yung makakita ng magandang view, especially this historic center of Mexico City, pwede kayong umakyat dyan. May bayad din. As a tourist na budget traveler, to be honest, okay na sa akin yung maglakad-lakad lang at kahit makita lang sila sa labas. Ganda ng part na to ng Mexico. No wonder this is a UNESCO World Heritage Site. Dami yung magpapamilya. Diretsuhin na natin to, guys. Papunta sa main square, sa cathedral, pati sa Templo Mayor. Itong historic center, this is also considered as the beating heart of Mexico City. Ang saya maglakad-lakad dito. I think mixture of tourists and locals yung nandito. May mga pulis din around. Feeling ko nasa Europe ulit tayo. Ganito ang pakiramdam ko ngayon. Wow. Atapang atao si kuya. Tumawid ng nakapula pa. So yan yung Mexico City Metropolitan Cathedral. Yan. Laki. So that is the largest and oldest cathedral in Latin America. Feeling ko nasa Intramuros area tayo, guys. Yung church na yan, ang tagal niyan binild. So 1500s to 1800s ng Spanish. This is the main square of Mexico. This is Zocalo or the Plaza de la Constitucion. The largest plaza in Latin America. O, yan yung malaking flag ng Mexico. Nakakatuwa kasi nakikita lang natin to sa pictures habang nagsasearch tayo ng itinerary na mga pwedeng gawin dito. Hello. Na mga pwedeng gawin dito. Tapos ito in person na natin silang nakikita. You know? And ito yung church. The Metropolitan Cathedral. National Palace. Palacio Nacional. Nandyan yung seat of federal government ng Mexico. Since 2018 daw, dyan na yung naging official residence ng president ng Mexico. Gusto ko pumasok kaso sabi sa Google, it's temporarily closed. Sa loob niyan ay may mural ni Diego Rivera. Si Diego Rivera, one of the most famous or if not the most famous muralist in history ng Mexico. Meron siyang mural dyan. Napanood natin si Diego Rivera sa pelikulang Frida. So si Frida, she's a Mexican icon. Artist siya. Revolutionary, just like Diego Rivera. Mag-asawa sila, guys. Si Diego Rivera yung asawa ni Frida Kahlo. Diba, when we think about Mexico, sometimes I think of Frida Kahlo too. Sayang din natin makita. Naging filming spot din ito, I believe, ng pelikulang Frida. May performance dito, guys. Sa gilid ng church.
This is a very historical site. So ito yung Museo del Templo Mayor. May bayad yung pagpasok dyan, nasa around 255 pesos or 90 Mexican dollars according to our search on the internet. Pero para sa ating mga kuripot, feeling ko okay na dito sa labas kasi kita na rin naman natin. Yung experience lang guys ng paglalakad dyan, yung mamimiss natin. Kita na natin dito yung Templo Mayor. Yung iba nasa labas lang din naman eh. Did you know na itong Templo Mayor ang pinaniniwalaan ng mga Aztec na center of the universe? When going to Mexico, yung mga Aztec, ganyan, yung mga Mayan, nileso na yan sa atin before. Pero kailangan natin ng refresher. So yung Aztecs, sila yung civilization, Aztec civilization na nag-rule sa Mexico between 1300s and 1500s. Before sakupin ng Spanish yung Mexico. So sila yung nag-dominate sa Mexico. Itong nasa likod natin, itong Templo Mayor, yung most important religious site ng mga Aztec. At ito nga yung pinaniniwalaan nilang center of the universe, Templo Mayor. Sinira ito ng Spaniards nung dumating sila dito. Pero nung nagkaroon ng excavation, ang dami pang nakita na remains ng Templo Mayor. So napakahaba na ng kasaysayan ng Mexico. Before the Aztec civilization naman, dito din sa Mexico guys na mayagpag or nag-dominate yung Mayan civilization. Tenochtitlan. Oh, aside from the Aztec, Mayan, so isa din sa mga important na words na dapat nating alamin ay yung Tenochtitlan. So yung Tenochtitlan, ito lang naman yung dating Mexico City. Ito yung main city. Ito yung main city ng Aztecs. Tapos ito yung main temple, yung Templo Mayor, yung main temple ng Tenochtitlan. 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 Oh my gosh, may pogi. Ito ang itsura ng Templo Mayor. So imagine, na-build ito in 1300s. Dedicated daw yung temple sa God of Rain and God of War. This temple. Ayan, katabi lang siya ng church. Pa-sunset na. Nakakatuwa talaga itong historic center of Mexico City kasi magkakalapit na lang yung historical landmarks. Kaya nyo tong libutin guys ng siguro half day. Tapos pasok kayo sa mga museum siguro whole day. Maglan kayo ng whole day dito. Shopping, kain. Yan, illustration siguro to ng Tenochtitlan. The Mexico Tenochtitlan. Yung sinasabi ko sa inyong city center, diba? Ang daming tour groups. Daming tourists guys kasi yung Mexico, it's one of the most visited countries in the Americas. 5 p.m. naglo-close ito. Itong Templo Mayor. Ang daming tindahan ng souvenirs. Mga keychain, ref magnet, displays. Meron din pala ditong metro station, Zocalo or Tenochtitlan Station. So paglabas nyo, ito na siya. Square na agad. Yung main square, Zocalo. Ang convenient, no? Talagang directed na sa tourist spots yung kanilang transportation system. Guys, ang daming sobrang legit ganda na Latina dito sa Mexico. Nasa center na tayo ng Mexico City. Ang laki ng flag. This is a bonding area for families. Dami din magjojowa. Friends, I believe. Ayan, magnanay. Or baka pala mag-ate, ginudge ko agad. Diba? Wow. Dito din guys, ginagawa yung different festivals, mga events, yung mga major events ng Mexico City. Masaya kapag matapat kayo siguro sa kung kailan may mga festival sila. Sorry? Regalo?
Thank you. Happy Happy Valentine's. Thank you. Muchas gracias. Ang cute naman. Binigyan tayo ng lollipop. Sa Mexican kids kasi Valentine's Day dito. Cute. Kinilig naman ako sa mga bata. At least may nagbigay sa atin ngayong Valentine's Day. Those little gestures like that yung mga na-appreciate natin. Nanood ba kayo ng Coco, guys? So sa Coco, and actually culture talaga ng Mexico, yung Dia de los Muertos. So that's the Day of the Dead. Nagkakaroon ng parade. Yung end ng parade, guys, ay dito sa main square. (5:54). So before 6, nilulukot yung flag. Alright, it's our first time to see the famous jacaranda. The purple, flowers, violet flowers. So this was introduced by a Japanese immigrant here in Mexico noong 1800s. Pero inuna niya munang magtanim ng cherry blossoms. Pero hindi daw sapat yung cold ng winter sa Mexico para mamulaklak yung cherry blossoms. Paggabi na, guys, pansin ko dito from time to time may naglilinis talaga. Dito sa Mexico, they're very affectionate. May mga nagkikiss, as in kiss, sa square, 'di ba? Public place. So very different from the Philippines na medyo pa tayo, conservative pagdating sa mga ganitong bagay. Pero sana all. Char. May mga shops pala, guys, na maagang nagko-close. It's just 6 p.m. pero nakita ko nagsasara na sila. Ganda ng exterior ng church, oh. And share ko lang, may public wifi sa Mexico City. So pwede kayong makakonect. Kayo lang kung bibili kayo ng eSIM. Pero ako nagbook ako ng eSIM sa Klook. I-comment ko din yung link sa baba. Siyempre malagyan sa atin para sa pag-navigate, right? Ng directions. Can you follow me? Yeah, for sure. Thanks. Are you from Mexico? Yes. Oh, this is you. Yes. This is Wow. Frank. Yes. Thanks. Avenida Madero. So ito, guys, yung pedestrian-only street dito sa historic center of Mexico City. Isa ito sa mga major na avenida means street. Isa ito sa mga major na streets here in Mexico. Ito yung last kong ipapakita sa inyo. This is the House of Tiles from the 18th century. So one of the most beautiful and dramatic residential palaces in Mexico from the 18th century. So blue siya sa labas, yung mga tiles. Actually, pwede tayong pumasok kasi libre namang pumasok dito. Ay, ang ganda. Ang ganda ng interior. It's giving. Dramatic nga. Tapos may mga stores around. Pwede kayo mag-shop dito. Pero ang ganda. Ang saya. Ang breathtaking. Wow. Wala akong masabi. Totoo yung dramatic and beautiful na nabasa ko sa internet. Yun. So it's our day, our first day here in Mexico City. Ang dami nating nakitang magaganda. Naramdaman natin yung culture. Nakipagbakbakan sa commute. It's really a local experience today. And at the same time, touristy. Kasi nasa touristy area naman tayo today.
So sana may napulot kayo sa vlog na to. Kung magme-Mexico kayo, go for it. Kung may plans kayo mag-Mexico. And kung wala man, I hope in one way or another, I was able to inspire you to get out, go out of your comfort zone, and to travel. Matipid kasi akong tao at hindi talaga gumagastos sa, mga damit. Ang luho ko ay travel. Hindi pa nga ako maluho sa travel as a budget traveler. But I find delayed gratification in traveling, guys. And I hope ma-achieve nyo rin, mapunta nyo rin yung mga pinapangarap nyong destination. So, here from Mexico City, this is Dave, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!